Bato Omo reveal naman. Okay ka panalig, pagbibigyan kita. So eto yung aking Bato Omo. Ayan. Ayan. Magandang araw mga ka-horror at welcome back nga po palang muli sa aking channel. Nandito na naman nga pala tayo sa bagong episode ng Kwentong Agimat at Anting-Anting. Bali ngayon nga mga ka-horror ay meron tayong magandang topic na pag-uusapan dahil meron akong video na napanood kay Commander Bantugan na kung saan ay nagpakita siya ng tunay na anyo ng Bato Omo. At ayon nga mga ka-horror kay Commander Bantugan na itong Bato Omo niya na ito ay bukod tangi o nag-iisa lamang. Pero bago natin ipakita yung video ng mga ka-horror ay magbibigay lang ako muna ng kaunting informasyon patungkol sa tunay na anyo ng Bato Omo. May mga bagay na likha ng kalikasan mga ka-horror na mahirap ipaliwanag ng agam. At isa na rito ang tinatawag na mga matatanda na Bato Omo. Sa mga antingero at mga taong nakikisalamuha sa lihim na karunungan ang Bato Omo ay hindi basta simpleng bato. Isa itong mutya na may sariling hiwaga, may sariling bigat at may sariling kapangyarihan na hindi madaling makita ng karaniwang mata. Ang pangalan nito ay Omo So yung Omo ay madalas na inuugnay sa salitang nangangahulugan na bata o supling sapagkat kung minsan ang kanyang hugis ay kahawig ng ulo ng isang sanggol o mata ng isang tao na tila ba nakatingin. Kung pagmamasdan natin mga ka-horror ang tunay na anyo ng Bato Omo ay unang mapapansin natin dito yung kanyang hugis. Ito ay minsan perpektong bilog, minsan naman ay oblong. Basta hugis sa bilog siya. Pero hindi siya gaya ng kristal na gawa ng tao. At hindi rin basta gasgas na bato mula sa ilog. Ang kanyang hugis ay kakaiba. Tila may kahulugan. Tila may sinasabi. Ang ibabaw nito ay makinis, ngunit hindi tulad ng pinakinis sa pabrika. Likas na kinis na bunga ng mahabang panahon, ng tubig, hangin at mismong kalikasan. Kapag hinawakan mo, may kakaibang pakiramdam. Malamig sa palad at tila may dumadaloy na enerhiya. Pagdating naman sa kulay ng mga ka-horror, dito ay lalong nagiging mahiwaga ang Bato Omo. Hindi ito nakatali sa iisang kulay lamang. Mayroong mapusyaw na puti. Malagatas ang itsura. Nawari katas ng buwan ang nagpatigas. Meron namang kulay dilaw o amber na kapag tinamaan ng araw ay nagliliwanag na parang gintong dagta. Sa mga bihira, makakita ka ng bughaw o lintian na mala jade. At ito raw ang pinakamakapangyarihan sa lahat. Meron ding halos maitim, parang onyx o usok, na sa unang tingin ay walang kakaiba. Ngunit kapag tinapatan ng liwanag ay biglang maglalabas ng mapulang sinag o asul na nagniningning mula sa loob. Kaya ang kulay ng Bato Omo ay hindi matatawag na tiyak sapagkat bawat piraso ay may sariling karakter, sariling anyo at sariling buhay. Bato Omo reveal naman. Okay ka panalig, pagbibigyan kita. So eto yung aking Bato Omo. Ayan. Yan. Kung makikita mo, bilog na bilog yan. Sobrang bilog na bilog. Okay, hindi siya oblong siguro dahil lang sa camera, pero bilog na bilog siya. Okay. May mga nagsasabing mga ka-horror na ang tunay na pagsubok sa isang tunay na Bato Omo ay kapag tinapatan ito ng ilaw. Sa unang tingin, aakalaing isa lamang itong matibay na bato. Ngunit kapag itinapat mo sa sinag ng araw o sa liwanag ng isang lampara, dito na makikita ang kanyang kakaibang katangian. Ang totoong Bato Omo mga ka-horror ay bahagyang tagusan sa ilaw. Hindi kasing linaw ng salamin na makikita mo agad ang kabilang panig. At hindi rin kasing solid ng ordinaryong bato na walang sinag na makakapasok. Sa halip, makikita mong tila ba may sariling apoy na nagmumula sa loob. Isang glow na hindi mo alam kung saan nagmumula.
Okay? So papakita ko sa iyo, tulad ng sinabi ko, ito kapag inilawan dapat umiilaw yung buong bato. Okay? Ngayon, titignan natin yung sinasabi kong kapag inilawan dapat ang bato mo ay iilaw ang buong bato. So subukan natin sa flashlight. Ayun. So halos hindi nyo na nga siya makita eh, oh. Pero ayun siya, oh. Yon. Yan ang bato mo. Ganyan dapat. Okay? Ayan. Halos di nyo na makita. Yan ang bato mo, mga kapanalig. Ayan, oh. Para bang may kaluluwang nakasilid sa bato na kumikilos at humihinga tuwing tinatamaan ng liwanag. Pagdating naman sa timbang nito mga ka-horror, ay isa pang palaisipan ang usapin ng bigat. Ang tunay na bato mo mga ka-horror ay pwedeng magaan, pwedeng mabigat, at minsan ay nagbabago pa depende sa oras at sa taong humahawak. May mga kwento mga ka-horror ang matatanda na sa kanilang mga kamay, magaan lang ito na para bang ordinaryong mutya. Ngunit kapag ipinahawak sa iba ay bigla itong bumibigat na parang bakal. At may mga pagkakataon pang araw na sa isang araw ay magaan ito. Ngunit sa sumunod na araw ay tila mas mabigat kaysa kahapon. Para bang ang bato ay may sariling damdamin. May sariling pakikipag-ugnayan sa taong nagtataglay nito. Kaya nga sinasabi nila na ang bato mo ay hindi isang bagay lamang, kundi isang buhay na mutya na marunong pumili kung kanino siya sasanib at kanino siya magpapakilala ng tunay na kapangyarihan. Sobrang gaan lang nito. Papakita ko sa iyo. Okay, kapanalig, ngayon tingnan naman natin kung gaano kagaan ang ating bato mo. Okay, so ito. Ayan. Okay, kapanalig, siya ay 2.4 grams. Okay? At kung tibay naman ang pag-uusapan natin mga ka-horror, dito tunay na lumilitaw ang kakaibang katangian ng isang bato mo. Karaniwang sinasabi ng matatanda na kahit anong pukpok, hampas o bagsak ang gawin mo, ang bato mo ay hindi basta-basta nababasag. May mga antingero na sinubukang pukpukan ito ng martilyo o ipalo sa matigas na bato, ngunit nananatiling buo, walang gasgas, walang bitak o kahit anumang galos sa bato mo. Sa punto ng pananampalataya, naniniwala sila na hindi lamang pisikal na tigas ng bato ang dahilan, kundi ang espiritual na proteksyon na bumabalot dito. Para bang ang kalikasan at ang hiwaga mismo ang nag-iingat sa kanya laban sa pagkawasak. Okay, bago natin subukan yung bato mo, eto, lagyan natin ng bato na normal na bato, papamaso natin sa kanya. Okay, so ito, yan. Sasapukin mo. Okay. Okay. So, tingnan mo. Durog. Okay, durog. Ngayon, lalagay naman natin tong bato mo. Okay? Ito. Okay. Mas dito ako silbi. Okay. Up. Ay, pag ano ka pa? Wala. Tansun. Ito. Liga. So, ayan. Buong buo. Okay, buong buo. So, it's real! Buong buo! Oh, nabutas na to. Ayan, di ba? Ito mo nga. Ayan, oh. Okay mga kapanalig, after natin testingin yung bato mo, eto at buong buo pa rin siya. Ayan. So, normal pa rin. So, tunay na bato mo siya. Ayan. Ngunit mga ka-horror, higit pa sa mga pisikal na katangiang ito, ang tunay na halaga ng bato mo ay nasa hiwaga na kalakip nito. Sa kamay ng taong marunong magpahalaga, ito'y nagiging gabay at proteksyon. Isang tagapagbantay laban sa kapahamakan. Ngunit sa kamay ng taong may masamang hangarin, ito'y maaaring maging pabigat. Isang sumpa na magdadala ng hirap. At pagdating naman sa mga simpleng tao na walang paniniwala sa lihim na karunungan,
Ang bato omo para sa kanila ay isang simpleng bato lamang. Kaya nga sa kwento ng matatanda, ang bato omo ay hindi basta hinahanap at kinukuha. Ito'y kusang lumalapit at nagpapakilala lamang sa taong karapat-dapat sa panahong itinakda ng kapalaran. Sa madaling salita mga kahoror, ang tunay na bato omo ay hindi lang isang bato. Isa itong hiwaga ng kalikasan at espiritu. Isang buhay na mutya na nagtataglay ng sariling damdamin, bigat at tibay. At kung sakali mang makatagpo ka ng isa, huwag mo lamang tignan ang anyo at kulay. Damhin mo ang kanyang presensya. At doon mo mararamdaman na hawak mo nga ang isang bagay na hindi kayang ipaliwanag ng mundo, ang isang tunay na bato omo. So hanggang dito na lang mga kahoror, at samahan niyo akong muli sa mga susunod ko pang mga video patungkol sa mga agimat at anting-anting. Maraming salamat po.